Okay, ayan mga ka-trigger. At bago ako bumati ay gusto ko lang basahin ang message ni Ordicify at bibigyan natin ito ng pansin. Hindi ko nakita ang vlog mo sa pros and cons ng 1911 Hammer fired at Striker fired pistol gaya ng Glock. Maraming salamat, maestro. Okay, at bago yan ay gusto ko muna bumati, lalo tigit sa ating mga OFW at sa lahat, mga OFW na kung saan man panig kayo ng mundo, naglipana tayo, ay dalangin ko tayo ay ilayo sa mga disgrasya at kapahamakan. At ingatan natin ang ating sarili na huwag tayong magkasakit at konting sa ating mga kalusugan. Bigyan natin ng pansin ng ating mga kalusugan sapagkat mahirap tayong magkasakit, walang mag-alaga sa atin. Okay, ayan. At gusto ko lang pasalamatan si Alfredo Isidro at yung nagpakilalang si Ordocify. Actually, question din niya ito. Dahil sa inyong kabutihan loob na nagpadala kayo ng tulong sa ating mga beneficiaries. Okay, para hindi po nakakaalam, ako po ay isang charity vlogger na wala po akong alam gawin na para makapag-charity kundi ang magturo ng libre sa ating mga kababayan Pilipino. At ibahagi ang aking kaalaman. At ang kinikita ko po dito sa YouTube ay tinutulong ko sa 6 na estudyante na ang magulang ay mga single parents na nahirapang makapagpaaral ng mga anak. So nakapagpatapos naman tayo ng 4 na anak, it's time naman na tumulong naman tayo. At yun nga, pasalamat kay Alfredo Isidro at Ordocify sa inyong pinadalang tulong. Malaking bagay po yan. Actually, kung tayo ay magpapadala ng tigig 100, ay yung 100 ay isang araw ng baon ng ating isang estudyante. 6 po sila. At actually, kulang pa yung aking kinikita sa YouTube, maliit pa lang. Okay naman yung kinikita ko dito sa ating kumpanya, dito sa Kuwait. At sinasabi ko na dito ako nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range para hindi na ninyo ako hanapin sa Pilipinas at nangangailangan ng aking serbisyo. Ayan lamang po. At doon sa nagpadala pa, please mag-text ka para malaman natin ang iyong pangalan at mapasalamatan ka din namin. At doon pa sa mga gusto magpadala at makatulong, maraming salamat po sa inyo. Iba ang pakiramdam po ng nakakatulong tayo sa mga mahihirap. Ayan. At ngayon po ay bibigyan na natin ng pansin ang kahilingan ni Ordocify. Ang sabi niya, hindi ko nakita ang vlog mo sa pros and cons ng 1911 Hammer fired at Striker fired pistol gaya ng Glock. Maraming salamat po. Okay. Meron tayo ditong isang 1911. Ayan, check natin ang walang magazine. Tanggalin natin ang magazine. Ayan, empty. At pag umawak tayo ng baril, check lagi ang chamber. Kung may bala, wala. Ayan. At meron din tayo ditong isang striker na arsenal. Okay, hindi lang naman na Glock ang striker. Marami pa yan. So, ito lang ang meron akong available ngayon. So, kaya? Unahin na natin ang pistol. Okay, ang makikita kong advantage ng may hammer. Okay, halimbawa, nag-chamber load tayo. Okay, nag-chamber load tayo. Ayan. So, ready yan, nakakak na yan. Makikita na natin sa hammer yan. So, nag-save tayo. Ngayon gusto nating i-hammer down. Okay? O para ma-safety, chamber load, hammer down. Okay. So, i-hammer down natin. Pwede natin siyang hawakan yung at ibaba natin yung hammer. So, chamber load, hammer down yan. Okay, naka-condition to. Pero sa striker, once na nag-load tayo, hindi natin ma-hammer down. Okay, ang lang natin dyan ay safe na. Naka-safe. Pwede pag nag-chamber tayo,
nag-chamber load tayo, isi-safe na natin. Pero once na ibaba yung safe, ay hindi na tayo safe. Okay, hindi na nakasafe. So ayun ang isang hindi na natin ito ma-hammer down, kundi safe na lamang ang reliable natin na safe na may kita. Although, yung ibang mga ibang pagka malalaman natin na may itong modelo na ito, malalaman natin ito na may chamber load kasi nakausli dito yung yung dulo ng striker, nakalabas. May mga ganon. Pero sa Glock, di natin malalaman kung naka-chamber load ba yan. Okay. Yun ang isang nakikita ko na pros and cons dito sa dalawa na to. So doon sa puntos na yun, nakakalamang ang may hammer. Dahil pwede natin siyang i-hammer down. Ito hindi na natin pwedeng pwede ba nating striker down ito? Di pumutok. Okay, so ito pag pag nag-chamber load ka nito, ayun na. Hindi na natin pwedeng striker down kagaya nung hammer down. Okay? At ang kagandahan pati nito, halimbawa may chamber load kayo. Ay di kung gusto na ninyong iputok, pwede ninyo siyang i-half-cock. Yan, i-half-cock at i-safe ninyo. Okay, tapos pagka gusto na ninyong iputok yan, i-full cock na ninyo. Pwede na ng i-manual ninyo yan. Full cock na ganyan. So, ayan. At kung halimbawa ay nawala yung target, ibaba ninyo. Okay, at medyo maingat lang kayo. Maingat lang kayo sa pagbaba. Okay, pinapractice yan. At kinakailangan yung serration dito laging matalas para hindi dumulas yung kamay. Yun ang nakikita ko dito na pros and cons na doon sa katanungan niya. Okay, tungkol naman sa ang nakikita ko naman kalamangan nito doon sa recoil. Bakit kanyo? Kita ninyo itong nito pag umatras ang slide nito, ang hammer nito ay itutulak. At pag tinulak yan, nakakadagdag yan ng recoil. Susubukan ninyo subukan ninyo kahit kamay lang ang gamitin ninyo. Nakakadagdag ng recoil yan. Nakakadagdag ng recoil. Kaya mas mabilis iputok ito kasi wala na itong hammer na ikakak niya, itutumba niya. Yun ang nakikita ko dito. Kaya mas mabilis itong iputok. Kumbaga sa acquisition ng target, mas mabilis ito. Dahil at sa magandang follow through, kumbaga. Kasi nga smooth ang recoil nito. Smooth ang recoil kasi nga yun, wala na siyang hammer na itutulak. Okay? At isa pa, ang nito mas magaang ikasa. Mas malambot ikasa. Halimbawa, magkapareho na ang lakas ng spring nito, ang recoil spring. Ay ito plus hammer spring o yung main spring niya. Kasi yung main spring niya ipa-plus mo yan dito kasi itutulak pa yan itong pag hinatak mo ito makakadagdag yun sa tigas ng hammer, ng slide sa pag-atras. So, ang ginagawa ng iba, pag sila, inaano na to, kinakak na. So, another time yun, another plus time yun. Para mas malambot siyang umatras. Kita nyo, mas malambot ng umatras. Kasi nga, nakaangat na yung pero plus time yun. Pero pagka may subukan ninyo, pagka naka-down yung hammer niya, medyo mahirap siya. Medyo mahirap siyang ikasa. Nakakadagdag sa bigat. Okay, kaya yung nahihirapang ikasa ang 1911 nila, advice ko, ikak muna ninyo. Saka ninyo siya ikasa. Slide.
So ayun lang ang nakikita kong ano, yun ang nakikita kong pros and cons sa dalawa na to. At ang isa pa, nakakalamang ito sa ano, sa pagdating sa precision. Bakit kanyo? Ang hammer kasi, ang hammer pag pumalo, may ano yan, may tulak pang ganun yan. So kung hindi masyadong matatag yung ano nyo, kung hindi masyadong magandang hawak ninyo, eh may ano yan, may dagdag na may dagdag siyang palo. Ang striker smooth siya. Smooth, wala siyang ano, wala siyang kumbaga walang palo dito. Direkta na yung firing pin na papalo na doon sa ano. So ganito kasi ang loob ng ano, ganito kasi ang loob ng striker. Papakita ko lang sa inyo. Ayan o. Ito yung striker niya. Ito. Yan. Yan lang ang pumapalo. So napakagaang yan. Napakagaang yan. So ayun lang ang nakikita ko dito. So bahala na kayong bahala na kayong wala akong tulak kabigin dito. Ako ay sumasagot lang sa mga katanungan ninyo. At doon sa mga nagagalit sa pinipintasan ng 1911, hindi ko mo ang baril natin ay ibang brand, pipintasan natin yung 1911 na sinasabi nila na na jam, baka hindi lang nakatuno, parang gitara yan. Pag ang gitara hindi nakatuno, ay sintonado. Yun lang masasabi ko. So, at kung hindi maganda ang 1911, hindi man yan ipapagamit ng military ng US. Napakasilan po ng Amerika. Yung nga, bago nga ito ibinigay sa mga military, pinagamit sa mga military, 6,000 rounds. Ang sabi sa ang sabi sa record, 6,000 rounds sa looban ng 2 araw. Ang 1911 ay tinisting. At even one single malfunction ay nangyari. Kaya nagtataka ako doon sa mga nagko-comment sa 1911 na kaya daw gusto daw ng yun nga, pinipintasan nila. Baka sa kalumaan ng 19, at saka isa pa, yung mga bala, minsan, mga reload, nagkakamero ng diferensya. So, yun lang masasabi ko. At inaano ko naman yung inyong mga ideya. Ang masabi ko lang hindi ko mo ang baril natin ay ganun, parang yung baril na lang natin ang pinakamaganda at hindi na maganda yung ibang baril. So hindi po ganun. At titingnan natin, may kanya-kanyang may kanya-kanyang katangian yan. At meron din namang hindi natin magugustuhan na hindi natin gusto pero gusto naman ng iba. Hindi talaga po pwedeng lahat pare-pareho ang gusto natin. Okay, kaya nga ginawa yung mga baril na yan para tayo ay makapamili. Nasa atin yung choice. Okay, at kung meron ako nakalimutan na kakulangan, please comment below. Ang sa akin lang mag-stick tayo dun sa title o dun sa topic. Kasi yung iba, although tama naman yung mga comment nila, pero out of topic naman. Yun lang nakikita ko. Doon lang tayo sa topic. Kung pros and cons, doon lang tayo. Huwag na natin na anuhin yung ibang topic. So ayan, hanggang 15 minutes lang tayo. At maraming salamat sa inyo. Please comment na lang sa baba kung meron kayong idadagdag at na medyo may nakalimutan ako dahil hindi naman tayo perfecto. Meron din tayong yan lamang ang inabot ng aking maliit na kaalaman. So hanggang sa muli nating video, maghintay-hintay lang kayo doon sa mga tinanong ninyo kasi isang video lang
ang ina-upload ko sa isang araw kasi nire-review pa ni YouTube yung ating mga videos kung papasa sa community guidelines. Okay, maraming salamat and God bless us all.